senator in the 2025 elections. The Supreme Court issued a temporary restraining order or TRO prohibiting the COMELEC. Mas maganda sana kung hindi na para makafocus kami sa mga mga development efforts para sa ating bansa at hindi natin magkawatak-watak. Wishful thinking lang yun. Hindi ko pinaghandaan yung hindi matuloy. Ang pinaghandaan ko yung matuloy. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator-elect Ronald Bato de la Rosa at Senator-elect Bongo posibleng hindi makakaupo sa Senado dahil sa nagbabadyang mga kaso na kinasasangkutan nila. Supreme Court nagpasya na rin kina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Labis nga na kinagulat ni Senator-elect de la Rosa ang mga balitang ilalabas na ang arrest warrant nito sa ICC na kinumpirma ni Attorney Christine Conte, ICC Assistant Counsel to the Philippines. Aniya, positibo di umano siya na isusunod na sisilbihan ng ICC warrant si Bato de la Rosa. At kahit na itong nanalo na senador ay walang immunity ito sa ICC. Nang tinanong kung kabilang ba si Senator-elect Bongo, aniya, ayan pa di umano ang dapat abangan kung kasali ito sa listahan ng ICC at kung may papel ito sa implementasyon ng War on Drugs at AJK ng dating Pangulong Duterte. Dagdag pa niya ay hihingi ulit ng tulong ang Interpol sa gobyerno upang maipatupad ang arrest warrant tulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon naman sa palasyo ay hindi pa rin sila makipagtulungan sa ICC subalit maaari silang tumulong sa Interpol. Nagpahayag ng mensahe si PBBM na handa di umano siyang makipag-reconcile sa mga kalaban nito sa politika kabilang na sa mga Duterte dahil ayaw di umano nito sa gulo at upang maging matiwasay di umano ang mga implementasyon ng kanyang mga programa. Subalit, sinagot naman ito ng dating presidential advisor ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Panelo na maaari lamang makipag-reconcile ang mga Duterte sa kanya kung maipauwi nito si FPRRD sa bansa at manindigan na walang karapatan ng ICC na i-detain si FPRRD dahil walang jurisdiksyon ang ICC sa ating bansa. Katatapos lang ng May 12 elections at nanalo ulit si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Number 1 pa si Senator Bongo. My question is, diba lumulutang, nagfa-float na sila yung susunod, at least si Senator Bato, diba, na lalabas na yung kanyang warrant of arrest. Yung pagkahalal ulit niya bilang isang senador muli, tapos si Senator Bongo, ano kaya yan? Makakaligtas sila sa pag-serve ng kanilang warrant of arrest at pagpupunta sa The Hague? Hindi po. In terms of legal, hindi na mapipigilan na makasuhan sila. At yung tinatawag nga na presidential immunity, ba yung president ka, hindi ka pwedeng kasuhan ng mabibigat na posisyon ka, hindi nga applicable kung wala naman din senatorial immunity. Has no bearing, kumbaga wala siyang immunity. Wala siyang immunity. Ang tanong po, ito po bang si Senator Go de la Rosa, based on what you're hearing, sila ba pwedeng maging subject ng warrant of arrest mula sa ICC? Si Senator De La Rosa, yes po. Naging malinaw na yan doon pa lang sa earlier submissions ng Office of the Prosecutor. Kasi simulat sa poll, parang ang pangalan na babanggitin, Rodrigo Duterte, Ronald De La Rosa, and Oscar Albayalde. Kaya para sa akin, sabi ko nga pupusta ako na si Senator De La Rosa ay subject ng either summons or warrant of arrest. Yung pag-swear-in niya as senator, kahit nga maging presidente ka wala pong kinalaman or wala pong pakialam dyan ang ICC. Hindi nila kinikilala ang presidential immunity kasi alam nila mabigat yung kaso and precisely maaaring hindi makasuhan sa bansa kung saan nangyari yung krimen, kaya nag-step in o pumapasok yung ICC. Baka hindi kasi kaparehas nung kaso ni dating Pangulong Duterte kasi hindi na siya incumbent. In this particular case, oo nga't mas mababa sa pagiging Pangulo ang pagiging senador, pero they are both sitting senators. Would that cause any major complication? Sa tingin ko, in terms of the legal text of the ICC, wala.
wala eh, may kasalanan ka at hindi naman porque ibinoto ka o sitting official ka, hindi ibig sabihin nun pinatawad na yung krimen mo or kumbaga na-acquit ka na dun sa krimen mo. Kaya, kailangang intindihin to na hiwalay na konteksto yung ginawa niya noon, tapos yung, kumbaga, bakit pa siya binoto. Siguro gusto ng mga tao na may senador na ganyan, facing charges, pero ang importante siguro para sa ICC, magkakaroon naman siya ng opportunity to present his side kung haharap sa ICC. Ako nga, palagi ko mas advantageous para kay Senator De La Rosa kung haharapin niya na yung kaso ng ganito kaaga para makasabay na siya dun sa defense ni Duterte. Para makaride on siya. Kasi meron po ngayon na jurisdictional question. Kung sakasakali, parang makasama na rin siya doon at kumagat na rin kung ano man ang maging resulta nun sa kanya. But that would be a risk. Risky pa rin kasi baka ma-deny, sabihin ng ICC, may jurisdiction kami, so tuloy. Paano siya, sangkalan? Nagkaroon na, ito yung sinisilip ko paano yung mga may trabaho ka o may posisyon ka sa gobyerno, tapos hinarap mo yung ICC. May nagkaganong kaso sa may Kenya. Dati. Kaya lang, eventually, dinrap ng ICC yung charges. Kaya positibo ito para sa kanila. Yung presidente ng Kenya noon, even yung vice president nila, parang nasangkot sa ganitong charges, hinarap nung presidente. Ang finifigure out ko lang kung anong naging epekto dun sa parang hindi din siya pinalaya pero short period of time, nagkaroon ng, kumbaga, ng pagdinig, nagkaroon ng charges. Kaya, dapat nakakulong siya So, pero chinecheck ko nga yung sa arrest niya mismo kung paano ba yun. Nung nakaupo ba siyang presidente, inaresto siya ng pulis niya. Mukhang hindi naman. Kaya, risk ito para sa kanila kung gagawin nila na haharapin nitong mga sitting senador, haharapin na nila yung charges ngayon para tapos na, o manganganib sila na tuloy-tuloy lang yung kaso kasi hindi sila haharap o hindi nila questionin yung charges. Magtutuloy-tuloy yung issue, anytime magkaroon ng warrant of arrest. Problema naman yun. At parang ang lalabas, coddler tayo o protector ng isang internationally wanted criminal. Ang pangit naman nun. Sila Senator Bato at Senator Bongo sa usapin na ito na nabanggit po daw ninyo, ma'am, na hindi malayo na magkaroon na po ng arrest warrant unang-una kay Senator Bato. Tama, ililinaw ko yun. Ako, mas kampante ako na talagang si Senator Bato ay may role at co-conspirator dito sa kaso ni Duterte. Ang clarification ko lang kay Bongo, because I do not have the evidence against him, ano ang role niya o gaano siya mapagpasya. Kasi kung nautusan lang siyang magbigay ng bayad, parang utusan lang siya. Pero kung siya rin yung sinabihan na, o ikaw na bahala kung magkanong ibibigay. Kung meron siyang role dun sa kumbaga nag-isip kung papaano i-partition yung pera. Pag namatay, mag 20 mil. Pag hindi namatay or huli lang, ganito ba? So, depende sa kanyang role na gano'n. Pero si Bato at posibleng Bongo at posibleng yung iba pa ay considered as co-conspirators. Indirect co-conspirators ni Rodrigo Duterte. At si Bato de la Rosa, malamang sa malamang ay lapit ng makitaan na siya ay isa sa mga most responsible. Tayo nga, day one pa lang, alam na natin na isa yan sa pinaka-responsable. Siya yung pumirma ng Tokhang Memorandum. Pirma niya yung nakalagay doon. Dito po sa mga respondents nga, paano ho ba yan? Maaga pa lang po ba talaga doon sa complaint ng mga biktima dito ay meron ng inilista na supposed to be mga respondents sa kaso at doon kasama na po ang pangalan ni Senator Bato? Medyo tama. Kasi hindi talaga complaint yung sinasampa o kumbaga hindi kami nagrereklamo sa ganitong mga tao. Communication. Kaya ang nagdetermina kung sino ang mga kumbaga respondents o sino yung mga responsible, prosecutor mismo. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results.
ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man maging resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, the target. Mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung magiging action ng Pangulo? Kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung mare-retain at sino po yung aalisin na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, I believe doon sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang performance. Ang tanong ko, Yusek, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Yusek, follow-up na lang. Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Just to... kahit meron na, please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Good morning. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So, hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Tristan Nodalo, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At yan po ay aasahan natin. Ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon, mapapakita po yan ng Pangulo. Di po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin tong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint as a press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangang mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita at ma-monitor ang trabaho ng kanyang mga heads of agencies at mga departments.
So hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa nangyari ang eleksyon. So, siguro mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilisang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Nakaabang kami kung kumbaga sino ba talaga yung i-determine. Pero kung sa amin, malimit talaga mabanggit ang pangalan ni Senator Bato. At in fact, nakuha namin yung ganong feeling na nako, talagang kasama si Bato dahil nung nag-request na magbukas ng investigation itong Office of the Prosecutor, 3 pangalan lang ang binanggit. Duterte, De La Rosa, Albayalde, with a view to looking at the responsibilities or participation of other police officers or other persons. Sabi nga nila sa police, hanggang mid-level dun sa hierarchy. Ang tingin namin, ito yung mga tipong district, region, hanggang ganyang level, titingnan nila kung anong responsibilidad. Kasi kumbaga ang kung ang tanong sa investigation, who is most responsible, kailangan alam nila who are responsible bago salain. Okay. At, Sige. pero, primera pa, nabanggit na yung 3 pangalan. Kaya, sa amin, si Senator De La Rosa talaga is on the in the line of fire, kumbaga. Ang sitwasyon natin ngayon ay si the former president ay tinurn over, no? Ano man po, depende kung nasaan ang panig yan. Sabi po nila kinidnap, no? Sabi po naman ng gobyerno, hindi. Sila nakipagtulungan lamang sa Interpol. But basically po, yan, nangyari na yan. Nandun na nga ngayon sa dahig, naka-confine, no? Si dating Pangulong Duterte. In the case of Senator Bato, maglabas man po ng arrest warrant yan, the same procedure ang mangyayari dyan. Supposed to be, di ba? Dadaan pa rin sa Interpol at dapat makipagtulungan ang Marcos administration. Di ba, ma'am? Yes. Okay, sige. Kung anong nangyari noon, ganun din sa dapat. susunod. Nangyari ang halalan. Di po ba ngayon, as you observe, no, si Senator Bongo, si Senator Bato, ang boto po naman talaga, meaning, ang laki po ng mandate nila. Ang sinasabi nga po ngayon ng iba ay ito'y palatandaan, protest ito sa ginawa ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte. Opo. At ito po ay, ito rin po ay senyales nga, no, na kung ano ang ating makikita in the days to come, particularly hindi maitatanggi itong 2028 elections. Ngayon, ma'am, sa tingin ho, ano ho ang inyong basa dito? Kung sakasakali pong magkaroon ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, gawin pa kaya ito ng Marcos administration? Dahil mukhang sinasabi ho ng iba, ang nangyari po, backfire sa gobyerno po ni Marcos. Well, ang hirap sabihin politically kasi pagpapasayan ng Marcos administration. Pero legally, may basihan para kunin sila. And in fact, walang kinikilala ang ICC na immunity of any sort. Even presidential immunity. Kahit presidente ka, hindi yan balakid para kasuhan ka and eventually hulihin ka. Yung paghuli, yun yung may political considerations. At sabihin na natin, klaro, na may mandato si Senator Bato at saka si Bongo and all other senators na nanalo. Pero hindi din naman nun mabubura na nagkaroon ng krimen nung panahon na noong 2016, 20 hanggang 2019 na respectively siya ay Chief of Police at Special Assistant to the President. Kaya hindi naman din yan dapat parang pagpapatawad sa matinding krimen. Kaya yan ang kailangang i-weigh ng Philippine government, palagay ko. Kung paano ba natin mamimit yung both, kung parang can we have the best of both worlds. Kasi nagkakaroon naman tayo ng pagkakataon na may senador na nakakulong eh. Pero dito sa Pilipinas yun, di ba? May Laila de Lima, may Senator Trillanes yata dati. Bahagya, nakakulong siya eh. Habang nakaupo siya. Bong Revilla. Bong Revilla pa. So may
may examples naman. Hindi ko lang alam kung Okay. yun nga, Opo. politically they will risk it. Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng Palace sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator De La Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali, GMA7. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero, tapos na po ang eleksyon. Nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. At dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay sang-ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon, kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. Thank you, Yusek. At bago po tayo magtapos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas para sa ating Luis Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin at kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa.
meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote, at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring